Kaya magsimula tayo sa liham bilang 10 isang liham na isinulat ni Rebbe sa palagay ko ay para sa isang babae tungkol sa tingin ko makikita natin sa isang saglit tungkol sa pagiging positibo ay makatotohanan. Oh, makapangyarihan itong liham na ito. Sige, napakabuti kaya pagpapala at pagbati. Ito ay mula pa nung taong 1952. Tanggapin. Oh. Natanggap ko ang iyong liham at natutuwa akong mabasa sa iyong liham ang isang sipi tungkol sa Diyos bilang lumikha ng mundo na siya rin ang gumagabay sa lahat ng kapalaran nito at BP. Nabawas ang magandang impression ko dahil sa tono ng liham mo lalo na nang sinabi mong gusto mong maging realistiko base sa pagsusuri ng mga doktor sa iyong kalagayan. Ang unang nais kong ituro sa liham na ito ay binigyang diin ng Rebbe ang madalas nating ginagawa, ang mamuhay sa mga contradiction. Kadalasan, hindi natin napapansin ang mismong contradiction. Kaya maganda kapag may isang tao na makakapunan nito sa atin, na siyang ginagawa ng Rebbe dito, sinasabi ng Rebbe sa taong ito na sa isang banda, binabanggit mo ang Diyos, ang lumikha ng mundo, ang siyang gumagabay sa lahat ng kapalaran, pero sa kabilang banda, bigla kang tumatalon, pero alam mo yung malaking salita, pero na isang salitang nagtatangi na, Pero alam mo, kailangan nating maging realistiko at sa totoo lang, itong mismong pagtatangi na ito ang palaging sinasabi ng mga tao. Madalas kong marinig na kapag usapan ay pananampalataya, sinasabi ng iba na kailangan maging realistiko. At gusto ko ring sabihin, alam mo, hindi para ipagtanggol ito, kundi para maintindihan natin na nahihirapan talaga tayong balansehin kung ano ang tinatawag nating realistiko at pananampalataya. Pati mga may pananampalataya ay nakakaramdam din. Pero kailangan nating maging realistiko at totoo yan, talagang dapat tayong maging realistiko. Pero susubukan ko, gagawin ko ang aking makakaya. Sa dulo ng liham, ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng pagiging realistiko para sa may pananampalataya. Madalas, di natin alam ang balanse ng pananampalataya at pagiging realistiko kaya nagkakasalungat ito. Kaya sinasabi nating tayo'y may pananampalataya. Pero kung tutuusin, ito talaga ang situation, kaya kailangan kong gawin kung ano man ang dapat gawin. Kaya pag-uusapan natin yan. Pero ito talaga ang tinutukoy ni Rebbe, na ang tao ay may medical na situation, malinaw ang sinabi ng mga doktor tungkol sa kanyang kalagayan. Kaya sasabihin ng tao, may pananampalataya ako. Kailangan kong maging realistiko. Ito ang sinabi ng mga doktor sa akin. Nagbigay ng ilang puntos si Rebbe. Maaring para sirain ang pagiging realistiko na kinabubuhayan ng tao. Para malaman nila na ang pagiging realistiko nila ay hindi ganun karealista at hindi dapat ganun mag-isip ang isang Hudyo. Kaya nagsimula siya sa pagsasabi, gusto ko munang sabihin sa iyo na kahit mula pa lang sa nakikita ko para sa connection, sige, pwede bang may mag-post ng link sa chat box? Pati mga recording, sige, susubukan ko yan. Siguro sa dulo ng klase, tinitingnan ko lang chat box, kaya gusto ko lang sabihin sa inyo. Sabi ng Rebbe na kahit sa makatotohanang pananaw, kailangan nating kilalanin ang katotohanan na maraming beses kahit ang pinakamagagaling na doktor ay nagkakamali sa kanilang diagnosis. Kaya una sa lahat, binigyang diin lang ng Rebbe na ang mga tao ay hindi perpekto. Kaya ang maniwala na ang sinasabi ng isang tao ay lubos na totoo ay isang pagkakamali. Hindi dahil masama ang tao o di dapat pagkatiwalaan ng doktor, sa kabaligtaran kaya nga tayo nagpupunta sa kanila para malaman ang kalagayan. Pero kailangan din nating malaman na may puwang para sa pagkakamali sa lahat ng gawain ng tao. At kaya gumawa sila ng diagnosis. Huwag mong ituring iyon bilang isang ganap na katotohanan, iyon ang unang bagay. Kaya makatotohanan ba ito? Sasabihin natin na ito ay gabay na information, hindi ito katotohanan, ito ay gabay lang na information. Ang mga doktor ay maaari lang magsabi base sa kaya nilang suriin, pero hindi nila kayang sabihin na ito ay 100% na katotohanan, mahalaga iyong malaman. Bukod pa rito, sa mga nagdaang panahon, nakikita natin na araw-araw ay may mga bagong tuklas sa larangan ng medisina, may mga bagong gamot at pamamaraan na tunay na nagbago sa paraan ng paggamot. Isa pa, sabi ng Rebbe, palaging may bagong gamot na natutuklasan. At maaring may gamot na matutuklasan na makakatulong sa iyong karamdaman. Kung naniniwala tayo sa Diyos, maaring ibigay niya ang gamot at magiging maayos ang lahat.
Kaya kung maniniwala lang ako na limitado ako sa sinabi ng doktor, hindi ko isinasaalang-alang ang lahat ng posibilidad. Sa totoo lang, magiging ganun nga. Sa totoo lang, may mga naniniwala agad sa sinabi ng doktor bilang katotohanan at mali iyon. Gusto ko lang ipunto ito. Ibahagi ko lang sa inyo na mga 24 na taon na ang nakalipas o 23, 24, 25 taon na ang nakalipas, isang rabbi mula sa ibang denomination. Sige, naging kaibigan namin ako at si Rosie at alam mo, nagkaroon kami ng magandang pagkakaibigan. At ang taong ito ay na-diagnose ng isang malubhang sakit na nagbabantas sa kanyang buhay nang natanggap niya ang ganong prognosis. Nakakatakot talaga. Masasabi nating nakakatakot talaga, di ba? At sa katunayan, ang taong ito na gumawa ng ilang mga espiritual na bagay na kung tutuusin mula sa kanya mismo, alam mo, ayon sa pagkaunawa niya sa Judaismo, hindi niya sana ginawa. Gumawa siya ng ilang napaka-espiritual na bagay, kabilang ang pagpunta sa langis at paglubog sa mikveh bago pumunta sa langis at iba pang mga bagay, anuman ang mga iyon. At heto nga, may isang trial na gamot na inilabas para sa sakit na ito at simula noon ay iniinom na ito ng tao at maayos na siya ngayon. Yan ang sinabi ni Rebbe ngayon. Karamihan ay nagsasabi, sinuwerte siya, pero hindi siya sinuwerte, inalagaan siya ng Diyos. Hindi yun swerte at inaalagaan tayo ng Diyos lahat kaya hindi ito pagkatalo. Sabi ni Rebbe, hindi ibig sabihin na kapag may prognosis ka na mula sa doktor, wala nang pag-asa. Iyan ang una. Pangalawa, hindi ito walang pag-asa dahil hindi palaging tama ang prognosis ng mga doktor. Hindi naman ibig sabihin na hindi sila magaling, tama ba? Yun lang talaga ang kaya nilang ibigay. At pangalawa, may iba pang mga panlabas na paraan o intervention na maaring mangyari. Pangalawa, kung titingnan natin ang buhay, makikita nating maraming kakaiba at di ka pani-paniwala. Kaya kung tunay tayong realistiko, hindi natin masasabing may imposible. Gusto kong marinig mo ito dahil maaaring mabago nito ang pananaw mo sa lahat ng bagay at ito rin ay pagpapatuloy ng unang punto kapag pinagmamasdan natin ang buhay. Maraming bagay na bawat isa sa atin kung magiging bukas tayo. May mga tao na hindi nakikita ang mga bagay na ito dahil ang kanilang mga mata ay parang nakadilat pero nakapikit pa rin. Pero nakakakita tayo ng napakaraming bagay na nakakagulat na nangyayari na talagang nakakagulat at nakakabigla na parang, paano nangyari yon? Tama ba? Dapat sa pagdaan natin sa buhay, ang realistiko nating pananaw ay na kahit ano ay posible. Sabi ni Rebbe na hindi dapat isipin na may imposible kundi lahat ay posible at malakas itong paraan ng pamumuhay. Isa sa mga nabanggit ko kanina, kapag sinabi ni Rebbe iyon at nagbigay ng prognosis ang doktor, maaring sabihin ng doktor na wala tayong gamot dito, tama? Sige, ang ibig kong sabihin, bukas maaring may lumabas na gamot, isang bagong gamot na ilalabas sa merkado. Maaring ito ay trial na gamot, kahit ano pa man yon, tama. Pero may paraan ng pagharap sa buhay na siyang paraan na tinahak ni Rebbe at itinuro niya sa atin kung paano harapin ang buhay. Alam mo, and may naisip ako ngayon habang ako'y naghahanda na si Rebbe bilang isang, sasabihin ko ito, kahit na hindi nito lubos na nailalarawan ang buong pagkatao ni Rebbe, pero isang maliit na aspeto, isang maliit na kamangha-manghang aspeto ni Rebbe ay na si Rebbe ay isang napakatalinong tao. Kaya sa antas ng pagiging tao, si Rebbe ay may antas ng katalinuhan na maaring humigit pa sa sino man na nabubuhay o halos sino man na nabubuhay noong kanyang panahon. Noong panahon niya, talagang matalino siya. Kahit sinong pinakamagaling na scholar ng Torah ay alam na kung may tanong ka, kay Rebbe ka pupunta. Pero hindi lang ito dahil sa kanyang pagiging scholar. Nag-aral si Rabba ng agham at iba pa, pero ang mahalaga ay matalino talaga si Rebbe, tama? Oo, at binibigyang diin ko yan para sabihin na higit pa ron, ang talino ni Rebbe ay may kasamang kakaibang pananaw na dala niya sa kanyang pag-iisip. Maaari nating isipin ito, hindi mo kailangang maging sobrang talino. Ang ibinabahagi kong iniisip ay may sariling katalinuhan, ngunit may isa pang bagay na mas higit pang magpapalakas at magpapalaki rito ng daan-daang beses. At yun ay nawalang imposible. Kaya sino man sa atin na lumalapit sa lahat ng bagay sa buhay na parang walang imposible. Tulad kapag may problema tayo, tama?
May ilang tao, maaring kilala mo ang ilang tao, maaring ikaw ang ganitong tao na isang malaking biyaya na laging alam na may solusyon. Kailangan ko lang itong hanapin. Mas maraming nasosolusyonan sa buhay ang mga lumalapit sa problema sa ganitong paraan kaysa sa iba. Kadalasan ang tao ay agad sumusuko bago pa magsimula basta na lang nagsasabi ng alam mo na. At iyan ang punto na gustong iparating ni Rebbe dito at sinusubukan din ni Rebbe na magpakita ng ebidensya tungkol dito. Na kung titingnan mo lang ang buhay gaya ng pagkakaalam mo at ang mga nangyari sa paligid mo, makikita mo yon. May mga nangyayaring nakakagulat, tama ba? At dapat ipaalala nito sa iyo na walang imposible. Hindi ko alam ang solusyon ngayon pero may solusyon at gagawin ko ito. At saka, sa totoo lang, ang pagiging bukas ng isip natin na may solusyon ay parang iniimbitahan natin ang solusyon. Kapag sarado ang isip natin, kapag isinara natin ang isip natin dito, hindi talaga mangyayari. Sa isang kalagayan na malaki ang kaugnayan sa nervous system at sa resistensya ng katawan. Pati ang opinyon ng mga doktor ay sang-ayon na kapag mas malakas ang paniniwala ng pasyente na gagaling siya at mas malakas ang kanyang kagustuhang gumaling, mas lumalakas din ang kakayahan niyang makabawi. May isa pang itinuturo si Rebbe dito at sinasabi niya na sa totoo lang, ang pagtitiwala natin na tayo ay gagaling ay malaki ang naitutulong para talagang gumaling tayo. Alam natin ito sa placebo, di ba, na pwede mong bigyan ng tableta ang may sakit kahit walang epekto. Kung naniniwala ang tao na epektibo ang tableta, gumagana ang katawan niya na parang nasa repair mode at gumagaling siya. Hindi ito laging totoo, pero nangyayari ito, di ba? Napakalakas nito at ang bahagi ng placebo effect na ito na sobrang lakas ay ang epekto na walang imposible. Sa isang walang hanggang Diyos, walang imposible. Kapag tiyak na naniniwala ang tao na posible ito, mangyayari ito. Automatikong gagawing 100 beses na mas maganda ang posibilidad na maresolba ang problema. Hindi na kailangang sabihin, hindi ito sinasabi bilang pangaral, sinasabi ni Rebbe, hindi kita pinapagalitan, kundi dahil sa individual na banal na patnubay, nalaman mo ako at ako naman sa iyo. Sa tingin ko may karapatan akong iparating sa iyo ang mga nabanggit na kaisipan na ako ay pinalad na marinig mula sa aking biyenan na may banal na alaala. Sa mga katulad na pagkakataon, ngayon ay naisulat ang liham na ito. Laging binabanggit ni Rebbe ang biyenan niya dahil siya rin ang Rebbe ng kanyang biyenan at lahat ay kailangan ng Rebbe. Pero ito ay kaagad pagkatapos ng pagpanaw ng kanyang biyenan, 1 taon o 2 matapos ang pagpanaw ng kanyang biyenan. Kaya gusto kong ituro dito na ang ginagawa ni Rebbe dito ay isang magandang paraan ng pakikipag-usap. Hindi ko nga masasabi na taktika, kundi isang tulong lang para sa tumanggap ng liham na ito. Sabi ni Rebbe, minsan sobrang sensitibo tayo. Maaaring akalain ng iba na sila ang tinutukoy ni Rebbe dahil kulang sila sa pananampalataya, kaya nilalambot ni Rebbe ang lahat. Hindi kita pinagsasabihan pero dahil sa banal na patnubay, sumulat ka at sumagot ako. Kaya gusto kong iparating ang tunay kong iniisip. At pagkatapos ay pinalambot pa niya ito sa pagsasabing, hindi lang ito ideya ko na ipinapadala ko sa iyo. Ito ay isang bagay na narinig ko mula sa aking biyenan. Kaya lahat ng yon ay mga tips lang sa pakikipag-usap sa mga tao. Naway tulungan ka ng makapangyarihan na magampanan ito. At pagkatapos ay tinapos niya ito ng isang pagpapala na napakahalaga ring gawin na pagkatapos mong talakayin ng isang problema sa isang tao, pagpalain mo sila na sana ay malutas ito. Naway tulungan ka ng makapangyarihan tuparin ang pangako mo maglingkod sa tunay na kilusan ng Torah at palakihin ang mga anak mo sa tamang Yiddishkeit. Kasama ng pagpapala at umaasang makarinig ng mabuting balita mula sa iyo. Sige, may mga komento, tanong o pagtutol ba bago tayo magpatuloy? Sige. Puntahan natin yan. Pupunta tayo sa liham bilang 11. Ulitin ko, ipagpapalagay ko na kung walang tanong, ayos tayo lahat. Sige, punta tayo sa susunod na liham. Ang sagot na ito ay mula pa noong dekada 1976. Sige, tumalon tayo ng taon. Ang sagot na ito ay isinulat ni Rebbe sa gilid ng isang liham. Madalas kapag nagpapadala ng liham kay Rebbe ang mga tao, gumagawa si Rebbe ng marka o tala sa liham at ibinabalik ang liham na yon sa kanyang sekretaryo. Nasa liham ang sagot sa tanong. Minsan, simple lang, binabago ni Rebbe ang isang salita tulad ng kapag may nagtanong, dapat ko bang hindi gawin ito? Papalitan lang niya ang salita. Hindi naman niya sinabing dapat mong gawin ito, tama? Minsan, magsusulat lang siya ng ilang salita sa gilid tulad ng ginawa niya rito.
May isang Ginoo na sumulat kay Rebbe sa Ingles tungkol sa kanyang asawa na nagdurusa, sa palagay ko, sa agoraphobia, takot sa pagiging nasa pampublikong lugar. Kapag pumupunta siya kahit saan, natatakot at nangihina siya, lalo na kapag maraming tao. Nung Rosh Hashanah, kahit may phobia siya, nadala niya ang mga anak sa sinagoga, ngunit di niya kayang pumasok habang papalapit ang Yom Kippur. Sinabi ng asawa na ginagawa nila ang lahat para gumaling ang misis. Humingi siya ng payo at basbas kay Rebbe at ito ang tugon. Oo, seryosong problema ito. Malaking hamon ang pinagdadaanan ng babae. Totoong natatakot siya ngayon. Gusto ko lang sabihin para sa psikolohiya o kung ano man, hindi ko alam. Gusto ko lang talagang sabihin yon. Alam mo, minsan kapag may takot ang isang tao na ganito, alam mo yung iba na walang takot, sinasabi lang nila, lampasan mo na lang yan. Alam mo yon, ano bang kinatatakutan mo? Sinusubukan nating ipaliwanag pero mas malalim ang mga phobia na ito. Hindi madaling malampasan dahil may pinagmumulan ito sa loob ng tao kaya seryosong hamon ito. Kaya sabi ni Rebbe, dapat niyang harapin ang sitwasyon niya sa magaan na paraan. Ano ang ibig sabihin nito? Kaya ipinagpatuloy ni Rebbe, kailangan niyang malaman na maraming tao ang may ganitong phobia at namumuhay ng payapa. Ang sabi ni Rebbe, huwag gawing malaking problema ito dahil kadalasang ginagawa ng mga tao ito. Meron akong malaking problema, isang balakid, kaya agad na sinusubukan ni Rebbe na pagaanin ang buong situation. Pinapakalma niya sila, tama ba? Huwag gawing sobrang malaking problema ito. At para rin ito sa mga taong nasa paligid ng taong ito na dapat nilang suportahan siya. Sige, may problema ka, harapin natin ang problema, pero huwag nating gawing sentro na ito ay isang malaking issue. Ganon talaga. Lahat tayo may mga problema. Sige, haharapin natin ito. Pangalawa, ipaalam mo sa tao na maraming ibang tao na nakakaranas din ng parehong problema. Lagi kong sinasabi sa mga tao, may mga nagbabahagi sa akin ng hindi ganito kaseryosong bagay. Madalas, may mga bagay na alam kong maraming tao ang nakakaranas at naririnig ko rin ito sa iba. Sinasabi ko sa kanila na normal lang ito at marami ang dumadaan dito. Agad nitong pinapagaan ang pakiramdam kaya mas madali itong harapin. Alam nilang hindi ako kakaibang tao na iisa lang sa 20 milyon ang may ganitong sitwasyon. Parang karaniwan lang itong nangyayari. Sinabi ng Rebbe na kapag kailangan niya ng payo, gabay o kailangang pumasok sa sinagoga sa Yom Kippur at iba pa, kung madali para sa kanya, gawin niya ito. Kung kaya niyang pumasok ng madali, gawin niya. Pero kung hindi, hindi niya dapat pilitin o persahin ang sarili niya na gawin yon. Ngayon, ilang beses nang ibinigay ni Rebbe ang payong ito sa iba't ibang tao tungkol sa iba't ibang issue, lalo na kung paano harapin ang mga problema. At yun ay, huwag mong labanan ang iyong mga problema, huwag mong labanan ang iyong mga hamon. Ipapaliwanag ko ito mamaya at ibabalik sa pamagat ng liham na alisin mo ang iyong isipan mula rito. Sige, tinatawag natin ito sa Hebreo, may kasabihan sa Hebreo na tinatawag na Hesak Hadas. Si Rebbe ay may napakalakas na pananaw tungkol dito na hindi masyadong pinahahalagahan ng marami pero napakamakapangyarihang pananaw ito at ipinagpapatuloy pa ni Rebbe. Dapat siyang magdasal sa bahay habang nagdarasal ang komunidad. Isa lang itong panrelihiyong bagay na kung magdarasal ka sa bahay, mas mainam na gawin ito kasabay ng oras ng pagdarasal sa sinagoga. Hindi mo kailangang magpanik, manatiling kalmado. Hindi ito malaking krisis, ayos lang. Pagsubok lang ito mula sa Diyos. Hindi mo pa alam paano lampasan ang pagsubok pero ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Ayos lang, di ba? Huwag mong pilitin ang sarili mo, pati mga tao sa paligid. Hayaan mo lang ang sarili mo at gawin mo kung kailan handa ka. Pupunta tayo sa pangalawa tapos ipapaliwanag ko pa. B, dapat mas maging masinop siya sa kanyang pagsunod kaysa dati. Ibig sabihin, kailangan niyang mas maging maingat sa pagsunod sa mitzvah at lalakas din ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Sa pagiging mas masinop, maingat at mapanuri sa pagsunod sa mga mitzvah, lalakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Bababaan nito ang kanyang mga pag-aalala dahil binabantayan siya ng Diyos, mas mararamdaman niya ang presensya ng Diyos na magpaparamdam sa kanya ng mas ligtas at mababawasan ang kanyang mga phobia, kabilang na ang nabanggit na phobia. Babanggitin ko ito sa himlayan ng dating Rebbe. 2 malalakas na bagay ang binanggit ng Rebbe sa kanya dito. Una, kapag nilalabanan natin ang isang problema, ano ang ginagawa natin? Pinalalakas ba natin ang problema?
Nakakatawa kapag kung ako, alam mo yon, may mga tao talaga, depende sa personalidad, kapag naging mahigpit ka sa kanila. Ginising mo ang tigre, ang leon sa loob nila, at pagkatapos sila na ang leon, tapos ikaw, mas pinalaki mo pa ang problema kaysa sa simula. Ang sobrang pagtutok sa mga problema, sa mga issue, ay lalo lang nagpapalaki sa issue at iyon ay dahil inia-announce natin ang issue, inia-announce natin ito. Kaya ang Rebbe ay talagang naniniwala sa Hesechadas. Alisin mo ang isip mo sa problema. Sasabihin ko sa iyo na may kilala rin akong mga tao na nakalampas sa ilang malalalang ugali ng obsessive-compulsive disorder. Iisa lang ang paraan, sinubukan na nila ang iba't ibang uri ng therapy at ang tanging paraan na nalampasan nila ang obsessive-compulsive disorder na ugali ay noong inalis nila ang isip nila sa problema. Nagsimula na lang silang tanggapin na, alam mo, meron akong ganitong bagay at ginagawa ko itong ugali at ganun na talaga. At hindi ko na uubusin ang oras ko dito at maging obsessed dito at pilitin na mawala ito. Nang inalis nila ang isip nila dito, natigil talaga ang ugaling iyon. Iyan ang punto ng Rebbe. May mga hindi malusog na ugali at gawin na tatawagin ko itong paglabag sa relihiyon dahil hindi ito ayon sa kalooban ng Diyos na nagsasabing huwag gawin ang ilang bagay. At may mga particular na pag-uugali na hindi ko na idedetalye. Pero marami, masasabi kong karamihan sa mga tao ay nahihirapan dito. Sige. At kapag tinanong siya ng mga tao kung ano ang dapat gawin, ito ang payo ng Rebbe. Tama? Ang payo ng Rebbe ay alisin mo ang isip mo dito, huwag mong masyadong pagtuunan ng pansin. Hamon ito para sa iyo, subukang huwag isipin at ituon ang sarili sa mabubuti. Yan ang gabay ng Rebbe at ito rin ay kaakibat ng pangalawang punto. Ang pangalawang punto ay kailangan nating maintindihan iyon. Palagi kong ginagamit ang chiropractic bilang halimbawa, kahit hindi pa yata ako napunta sa chiropractor o siguro minsan, pero parang hindi pa talaga. Wala itong kinalaman sa pagtaguyod o pagtutol, ginamit ko lang ito bilang magandang halimbawa. Kapag ang buong katawan ay nakaayos ng maayos, gumagana ng maayos ang katawan ng tao. Habang mas nakaayon ang buhay ng isang tao sa Diyos, mas magiging malusog siya emosyonal at espiritual. Kaya palaging sinasabi ni Rebbe na dapat mong palakasin ang iyong pagsunod sa mga utos, palakasin ang iyong layunin, ang iyong espiritual na layunin dahil inilagay ka sa mundong ito. At automatikong nagiging malusog ang iba pang bahagi ng organismo. Bakit? Kapag ginagawa natin ang nararapat, marami tayong natatanggap. Merong maraming pangalawang benepisyo na hindi natin namamalayan na nakukuha natin sa paggawa ng mga bagay na ito kapag sumusunod tayo, kapag inoobserbahan natin ang mitzvahs, mas ina-align natin ang sarili natin sa Diyos. Nagiging mas mulat tayo sa connection natin sa Diyos, nagiging mas aware tayo sa presensya ng Diyos sa ating buhay, at lahat ng iyon ay nagpapawala ng lahat ng ganitong uri ng mga problema. Kaya isinama rin yun ng Rebbe, hindi lang iyon. Linawin ko lang, kamangha-mangha kay Rebbe na hindi niya ginagamit ang problema niya para pilitin ang sarili na mas sumunod sa pananampalataya. Sinasabi ni Rebbe sa kanya na ang pagiging mas masunurin ay solusyon sa problema. Bahagi iyon ng solusyon sa problema. Iyon ang sinasabi ni Rebbe. Hindi kailanman ginagamit ni Rebbe ang ibang tao para sa sarili niyang layunin. Isa lang ang layunin niya, ang tao mismo. Nagkataon na ang pinakamabuting bagay para sa tao ay ang mamuhay ayon sa pagiging isang Hudyo niya. Sige, dito nagtatapos ang liham. Ayos na tayo. Sige, punta na tayo sa liham 12. Sige, ngayon sisimulan natin ang serye ng mga liham tungkol sa pananampalataya at pag-unawa kung saan may ilang pag-ulit sa mga ito. Ang katotohanan ay nananatili kaya inuulit ng Rebbe ito sa iba't ibang tao kaya may iba't ibang detalye sa bawat liham. Diabda ba ang mga liham na ito? Una, may malaking hamon tayo na madalas nating nararanasan sa pag-unawa kung gaano kalaki ang pananampalataya na dapat nating taglayin at gaano karaming pag-unawa ang dapat nating meron. Paano mo babalansihin ang dalawa? Saan natatapos ang isa, saan naman nagsisimula ang isa pa? And isa sa pinakamalaking hadlang ng isang tao ay ang ating talino. Lilinawin ko ito para mas maintindihan mo ang konteksto ng sinasabi ko.
Isa sa pinakamalaking yaman ng tao ay ang ating talino at isa rin sa pinakamalaking kakulangan ng tao ay ang ating talino. Yan ang gusto kong sabihin. Halos lahat ng yaman o kakayahan na meron ka bilang isang individual, malamang totoo rin yan para sa iba. Ibig sabihin, kapag naipapaliwanag tayo sa isang particular na paraan, halimbawa, magaling ako sa ganitong bagay, automatiko na may kabilang panig din ito. Sa pagiging magaling ko dito, hindi naman ako magaling dito kaya may kakulangan, di ba? Or sa pagiging magaling ko dito. Magaling ako sa ganitong landas pero ang ganitong klase ng tao ay hindi magaling sa kabilang landas. Kung naiintindihan mo ang sinasabi ko, ganun din. Ang talino ay mahalagang yaman, ngunit dapat natin itong gamitin ng tama upang maging balanse sa pananampalataya. At iyan ang marami sa mga tatalakayin ni Rebbe dito. Ang liham na ito ay isinulat noong taong 1973 gaya ng nakikita mo, pagbati at pagpapala. Natutuwa akong natanggap ang iyong liham noong 18 ng Tammuz matapos ang iyong pagbisita. Naway bigyan ito ng Diyos ng mabuting balita tulad ng iyong sinabi. Kaya dapat ay magpatuloy kang makapag-ulat ng mabubuting balita sa parehong paraan at lalo pang lumalago. Nabanggit mo na meron kang ilang mga tanong at pagdududa at iba pa. Siyempre, hindi dapat mahiya ang sino man sa paghingi ng paglilinaw at tiyak na hindi dapat itago ang anumang pagdududa sa sarili kundi maghanap ng mga sagot. Maaaring ang tao ay humihingi ng paumanhin tungkol sa kanilang mga tanong, kaya sinasabi ni Rebbe na walang dahilan para humingi ng paumanhin. Ngunit may isang kondisyon lamang, sabi ni Rebbe. Gayunpaman, may isang kondisyon na maaari nating itanong ang lahat ng gusto nating itanong at dapat nating itanong ang lahat ng gusto nating itanong. Tama? Pero may isang kondisyon, at ang kondisyong iyon ay anumang mga tanong at pagdududa ang mayroon tayo. Hindi dapat maapektuhan ang simpleng pananampalataya sa Diyos at sa kanyang Torah at mitzvahs kahit hindi maintindihan ang sagot. Sabi ito ng Rebbe, mahalaga sa pananampalatayang Hudyo na huwag hayaan ang ating mga tanong makaapekto sa ating pananampalataya. Kailangan mayroong pundasyong pananampalataya na siyang magiging batayan ng aking pamumuhay at ang pananampalatayang iyon ay pananampalataya sa Diyos. Kahit na mayroon man o wala akong mga sagot o nauunawaan ko man ang mga bagay ngayon sa ibabaw ng pananampalatayang iyon at ganito mismo kung paano namumuhay ang isang Hudyo batay sa pananampalatayang iyon. Sinusuri, pinag-aaralan, nagtatanong at sumasagot ako, minsan mali, pati sagot ng iba minsan mali rin. Maaring mamuhay ako sa gitna ng mga tanong. Marami akong mga tanong na hindi nasasagot at marami talaga akong mga tanong na hindi nasasagot. Alam kong hindi ko kayang sagutin ang mga tanong na yon, wala akong kapasidad para dito. Ipaliwanag pa ito ni Rebbe tungkol sa ating kakulangan sa pagsagot ng mga tanong. Hindi dapat hayaan na isipan ang magtakda ng pananampalataya. Malalaman natin kung bakit maya-maya. At sinabi ni Rebbe na ang kalagayang ito ay nag-ugat pa nung araw na tinanggap ang Torah sa Sinai. Nagsimula na tayong kumilos bilang mga Hudyo na namumuhay ayon sa pundasyong pananampalataya na batayan ng ating pag-aaral sa bundok Sinai. Ayon sa Nash bago ang Nishma, nang tanungin ng Diyos ang mga Hudyo kung gusto nila ng Torah, sumagot sila, Nash, gagawin namin muna saka makikinig. Maintindihan natin ang pangunahing prinsipyo para sa mga susunod na henerasyon. Ito ang pangunahing prinsipyo para sa lahat ng panahon. Kumikilos tayo dahil may pananampalataya kaya ginagawa natin ang nararapat. At pagkatapos ay pinagsisikapan nating maintindihan ang ginagawa natin. Pero pagkatapos ng Nashville ay Vinishma, walang duda na pagkatapos nating kumilos, sinasabi natin gusto kong maintindihan. Para sa Diyos, ang kabutihan ay ang pagsunod sa katotohanan sa pananampalataya, sinundan ng kaalaman at pag-unawa. Sapagkat sa ganoon, ang kabuuan ng tao ay kasali sa paglilingkod sa Diyos ng buong kakayahan. Bakit gusto ng Diyos na maintindihan natin? Bakit kailangan niyang maintindihan natin? Bakit hindi na lang tayo manampalataya at gawin ang dapat nating gawin? Dahil nais ng Diyos na ang buong pagkatao ay maglingkod sa Kanya at bahagi ng pagiging tao, isa sa pinakamahalagang aspeto ng tao ay ang ating pag-unawa. Kaya ang ating pag-unawa ay dapat ding maging bahagi ng paglilingkod sa Diyos. At dahil dito, kailangan nating unawain hanggat kaya nating maunawaan. Totoo, limitado ang ating pag-unawa, pero kailangan nating unawain hanggat kaya natin. Mahalaga ito sa Diyos. Kung hindi, hindi nagsisilbi sa Diyos ang ating talino, ngunit gusto niya na buong pagkatao natin ay maglingkod sa Kanya. Gayunpaman, sa susunod na talata, kailangan laging tandaan ang mga limitasyon ng talino ng tao sa pangkalahatan. Ngayon, binibigyang diin ng Rebbe ang isang mahalagang punto na madalas niyang inuulit sa mga tao.
Kailangan nating maunawaan na ang talino ng tao ay limitado at sasabihin ko pa na ang talino ng tao ay hindi kapanipaniwalang limitado. Masyado tayong kulang sa kaalaman sa kahit ano. Madalas kung halimbawa, hindi pa natin alam ang 1% kung paano gumagana ang isip ng tao. Sa dami ng medisina natin, kaunti pa rin ang alam natin sa tao. Ngayon, salamat sa Diyos, marami na tayong natutunan na dating hindi natin alam, malaking tulong ito, pero sa kabuuan, kaunti pa rin talaga ang alam natin. Sabi ng Rebbe, lalong higit sa pagka-Diyos dahil lampas ito sa kayang unawain ng tao. Kung pag-uusapan ang pag-unawa sa Diyos dahil siya ay walang hanggan at limitado ang ating isipan, wala talagang paraan para lubos natin siyang maunawaan. Bati nating maunawaan ang ilang aspeto ng Diyos pero kailangan nating maintindihan na napakalimitado rin nito. Gamit ang isang halimbawa, kahit sa larangan ng katalinuhan ng tao, hindi kayang maunawaan ng isang batang maliit ang isang mataas na formula sa matematika o siyensya na nilikha ng isang dakilang professor. Kahit naging bata rin noon ang professor, maaring mas higitan pa ng bata ang talino niya balang araw. Ito ay isang halimbawa na paulit-ulit ginagamit ng Rebbe. Sabi niya ganito, at minsan iniisip ko na baka ginagamit pa niya mismo ang eksaktong halimbawa na ginagamit ko. Isipin mo, ang isang 3 taong gulang na bata ay hindi kayang maintindihan ang mga bagay na nauunawaan ng pinakadakilang siyentipiko sa kasalukuyan. Baka alam natin na ang professor ay minsan ding naging 3 taong gulang na hindi rin nakakaintindi noon. Maaring balang araw, malampasan pa ng 3 taong gulang na batang ito ang siyentipikong ito sa katalinuhan. Sa madaling salita, magkaugnay sila sa isa't isa, pareho silang tao, pareho silang may talino, at pareho silang maaaring mas tumalino pa ang batang ito habang lumalaki sa parehong panahon. Sa ngayon, wala siyang paraan para maintindihan ang antas ng pag-unawa ng professor na ito. Kaya kung matatanggap natin yon, pakinggan mo, hindi mo pa maintindihan ngayon, pero gaya ng sabi ng magulang, kapag tumanda ka, maintindihan mo rin. Ngunit ibang-iba ito sa relasyon ng tao at banal na isipan dahil ang pagkakaiba ay hindi lang antas kundi uri rin. Sabi ng kuneho, ngayon ihambing mo ang pag-unawa ng tao kahit gaano pa siya katalino sa Diyos, tama ba? Hindi natin tinutukoy ang pagkakaiba sa pag-unawa na parang agwat ng isang 3 taong gulang at isang matalinong professor. Hanggang dito lang ang katalinuhan ng 3 taong gulang, mas malayo naman ang sa siyentipiko. Kapag pinag-uusapan natin ang Diyos, ang pag-unawa sa Kanya at sa atin ay hindi lang magkaiba ng antas, kundi magkaiba talaga ng uri. Ang pag-unawa ng Diyos ay isang kakaibang uri ng pag-unawa na hindi natin kayang abutin. Ito ay walang hanggan na pag-unawa sa pagitan ng nilikha at ng mailalang. Kaya ang Torah, mitzvah, karunungan at kalooban ng Diyos ay nauunawaan lang sa limitadong paraan. Lahat ng ating nauunawaan, pati ang banal na karunungang bigay ng Diyos gaya ng Torah at mitzvah. Nauunawaan din natin ito sa isang napakalimitadong paraan ayon lamang sa kakayahan ng isang tao. Malugod siyang hinihikayat na magtanong at magsaliksik, ngunit tulad ng nabanggit, huwag kalimutan ang pangunahing kondisyon. Ano ang dapat nating gawin? Nagsasaliksik ba tayo? Inuuna natin ang pag-unawa, nagtatanong tayo kung bakit ganito ATBP. Hindi pwedeng mangyari iyon dahil ang isipan natin ay hindi dapat gawing basehan ng pananampalataya, lalo na kung nakadepende lang ito sa ating pagkaunawa. Makitid ang pananaw niyan dahil kakaunti lang ang ating nauunawaan. Upang maging malalim sa pananampalataya, inilalagay natin ito sa Diyos na walang hanggan at tinatanggap iyon habang sinusubukan nating unawain ang kaya nating maunawaan. Mas mahalaga ngayon ang mga nabanggit sa nakaraang 3 linggo. Kaya maaring alam ninyo na tuwing mga buwan ng tag-init ay mayroon tayong panahon na tinatawag na 3 linggo na isang panahon ng pagluluksa sa pagkawasak ng 2 templo. Ayon kay Treba, mahalaga ito ngayon bilang paggunita sa pagkawasak ng Beis Hamikdash. Tayo ay itinapon sa ibang bayan dahil sa ating mga kasalanan, gaya ng nabanggit sa ating panalangin. Kaya bawat isa ay dapat gawin ang makakaya para itama at baguhin ang dahilan ng kawalan natin ng banal na templo. Sa mas masigasig na pag-aaral ng Torah, paggawa ng mas maraming mitzvah at pagpapalaganap nito sa kapaligiran. Sa gayon, mapapabilis ang pagbago ng epekto at katuparan ng propesiya na ang mga araw na ito ay magiging kagalakan at kasiyahan sa ating ganap na kaligtasan at pagtubos sa pamamagitan ni Mashiach, ang ating matuwid na tagapagligtas.
Narito ang sinabi ni Rebbe, mahalaga ito ngayon dahil kailangan natin itong malaman. Nasa pagkakatapon tayo at walang templo dahil sa ating mga kasalanan at hindi pagsunod sa Diyos. At dahil dito, sinasabi nito sa atin na kailangan nating gawin ang lahat ng kaya nating gawin na inuutos sa atin ng Diyos at yun ang ginagawa natin. Maging tapat tayo anuman ang ating pagkaunawa. At tinatapos ni Rebbe sa pagsasabing isinasama niya ang isang kopya ng isang pangkalahatang mensahe na umaasa akong magiging interesado kayong dalawa rito. Tulad ng nabanggit sa ating pag-uusap, si Ginang So-and-so ay may mahalagang papel din sa pagpapalaganap ng pundasyon. Ang mga bukal ng Torah ay nasa gitna ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Palaging ginagawa ni Rebbe ang paghimok sa kanila na hikayatin din ang iba. Bukod sa halaga nito, paraan din ito para mapalawak ang daluyan ng biyaya ng Diyos sa lahat ng pangangailangang material at espiritual. Kung gusto mong malaman kung paano palawakin ang iyong mga daluyan ng pagpapala, impluwensyahan mo ang ibang mga Hudyo patungo sa Diyos. Naniniwala akong naririnig natin ang panawagang yan. Kaya kapag inimbitahan mo ang kaibigan mo na sumali sa klase na ito o sa ibang klase, isang napakalaking bagay ang ginagawa mo. Nakakadagdag ka pa ng pagpapala para sa sarili mo. Naway makamtan ninyo pareho ang hatslasya at tagumpay dito at mag-enjoy kayo ng may mabuting kalusugan at kagalakan sa puso. Ayos tayo lahat. Sige. Oh. May saysay naman talaga yon at naiintindihan ko, pero sa parehong panahon, mahirap pa rin kapag hindi ka ipinanganak sa pananampalataya, kapag hindi ka ipinanganak na may pag-unawa. At si Moving Stone, tama? Oh. Tama, baligtad. Unahin mo ang pag-aaral at paggamit ng isip Oh. at natututo ka at nililinaw at alam mo talagang natutunan mo ang pananampalataya. Ipinanganak ka ba na may pananampalataya? Kaya mo bang maabot talaga ang mataas na antas ng pananampalataya kapag ginagawa ito ng isang tao sa pamamagitan ng pag-iisip sa intelektual na paraan? Una, talaga, Tama, kaya gusto kong malaman mo na mas ginagamit mo pa ang pananampalataya kaysa sa inaamin mo ngayon sa iyong paraan ng paglapit sa Hudaismo. Kung may ilan sa mga kaibigan mo na lumapit sa iyo at tanungin ka kung bakit mo ginagawa ang ilang bagay, hindi mo naman talaga mabibigyan ng pinakamalalim na intelektual na paliwanag iyon. Pero napakalaki ng pananampalataya mo at iyon ang nagtutulak sa iyo na gawin ang karamihan ng mga ginagawa mo at malaking bahagi iyon ng lahat ng ginagawa mo. Kaya, una sa lahat, tandaan mo lang at kung hindi ka sang-ayon sa sinasabi ko, gusto kong marinig iyon. Tandaan, malaki ang pananampalataya mo sa lahat ng ginagawa mo kahit di mo napapansin. Bilang mga intelektual, akala natin na ipapaliwanag natin lahat gamit ang isip, pero malaking bahagi pa rin dito ang pananampalataya. Una at pangalawa rin ay na laging mag-focus sa iyong mga asset. Ipapaliwanag ko ang ibig kong sabihin. Ang dahilan kung bakit ako pinalaki na relihiyoso at ikaw ay hindi ay iisa lang dahil inilagay ng Diyos ang aking kaluluwa sa isang kapaligiran na dapat akong palakihin ng relihiyoso. Yun ang gusto niya para sa akin. Gusto niya iyon para sa akin, hindi para sa akin. Gusto niya iyon para sa akin dahil may gusto siyang makuha mula sa akin na ilang bagay. And inilagay ka niya sa isang posisyon na hindi ka pinalaki ng relihiyoso. Tama ang ginawa ng Diyos dahil may nais siyang makuha sa iyo. Sige, ngayon, ang asset na meron ka na wala ako at kaya ko sinasabi sa iyo na mag-focus ka dito, huwag doon. Hindi ako lumaking relihiyoso, tandaan mong hindi ako pinalaki sa ganon. Kapag may nakakakita sa akin na gumagawa ng isang bagay na pagpapahayag ng pananampalataya, mas malaki ang epekto nun sa kanila kaysa kapag ang rabbi ang gumagawa ng ganoong pagpapahayag ng pananampalataya. Hindi mo maaring ikumpara ang dalawa. Ang impluensya mo ay mas malaki kaysa sa akin sa maraming aspeto. Ngayon may sarili na akong ari-arian kaya doon na lang ako mag-focus. Hindi makakatulong kung magpo-focus ako sa mga wala ako at wala ring saysay na mag-focus ako sa mga wala ako. Ang dahilan kung bakit wala ako noon ay dahil ayaw ng Diyos na doon ako mag-focus kaya wala ako noon. Kaya perpektong idinisenyo ito ng Diyos at ikaw ay ganun din. Gagawa ako ng sariling salita kasi naniniwala akong totoo ito. Sana ay okay lang sa'yo, sabihin ko.
Isa kang palaisipan sa mga kaibigan mo, sa marami sa kanila. Parang anong nangyari kay Ana? Anong nangyari sa kanya? Namumuhay naman siya ng normal, katulad lang siya naming lahat. At alam mo kung ano ang naiisip nila, kahit yung mga talagang tumatanggi at hindi pa rin sumasama sa'yo kahit papaano. Iniisip nila yon dahil malinaw nilang nakikita na hindi ka naman nababaliw. Pareho ka pa rin kahanga-hanga at mahal mo pa rin gawin ang mga bagay na nakasanayan mo. At tama, at itong malaking kamay at kamangha-mangha yun, at wala akong magagawa para maibigay yun sa kahit sino. Kaya pinagpala ka at ganun mo talaga, yun ang totoong paraan kung paano mo dapat tingnan ang situation mo. Kausap ko si Ana kasi siya nagtanong, pero tingin ko totoo rin ito sa lahat. Magaling! Paano naman yung mga taong ipinanganak na hindi kabilang sa relihiyon at hindi ito sinusunod, pero may pananampalataya sa mga Hudyo, at mananatili silang ganoon, at marami ng henerasyon na ganoon? Ano ang ibig sabihin nito? Alam mo, tayong lahat ay may. Alam mo, tayong lahat ay may kanya-kanyang hamon, mga hamon sa pagtupad ng nais ng Diyos para sa atin. May ilan sa atin na mas kahanga-hanga para sa iba, gaya ng lumaking relihiyoso. Mukha ngang ganon, di ba? Pero sa totoo lang, iba ang pamantayan para sa kanila, di ba? Hindi lang dami ng ginagawa ang mahalaga, kundi kung gaano nila ito ginagawa ng malalim. Malalim ba ang pagkakaugnay nila o basta kilos lang? At may mga tao na kusa ng lumalapit dito. At may mga tao rin na nahihirapan pang lumapit at kailangang tanungin pa sila ng lahat. At gusto ko ring sabihin na may ilang kaluluwa na mas likas na mas inspirado kaysa sa iba, mas likas na naaapektuhan kaysa sa iba. Maraming iba't ibang aspeto na hindi natin alam at hindi natin eksaktong masukat. At ganun lang talaga, alam mo, iyon ang buhay nila at iyon ang hamon nila at ginagawa natin ang lahat para suportahan sila. And kung ano man ang mangyari, ay depende sa kanila kung ano man ang piliin nila at hindi natin sila hinuhusgahan. Alam mo, gusto kong isipin na ang kaluluwa nila ay hindi kasing likas na inspirado, gaya ng ibang kaluluwa. Ibig kong sabihin, masasabi ko sa iyo na alam mo, sa pagiging nasa ganitong trabaho, may mga tao akong nakikilala at sa isang iglap lang, parang natatablan sila at may mga tao naman, alam mo, 10 taon na at ni minsan hindi pa rin sila natatablan. Mas mahirap talaga ika nga sa Ingles, mas matigas na manibasagin, mas mahirap abutin ang kaluluwa. At bahagi yon ng kanila, alam mo, at kailangan nating maintindihan yon para hindi natin sila hinuhusgahan kundi nauunawaan natin sila. At ganyan talaga yon. Hindi ko na kailangang alamin pa. Kailangan kong alagaan ang sarili at magbigay inspirasyon at suporta sa mas maraming tao hanggat kaya ko. Sige, ayos na tayo kaya punta na tayo sa susunod na liham. Sige, isa na namang liham ito tungkol sa pananampalataya at pag-unawa. 1,927. Para sa isang taong nakatira sa Victoria, Australia, pagbati at pagpapala. Makikita mo na noong 1,927 pa lang. Oo, pasensya na kapag sinabi kong 1,927, 1,967 pala. Ito ang mga liham mula noong 1,967. At makikita mo na noong 1,967 ang Rebbe ay sumusulat ng mga liham sa iba't ibang panig ng mundo, bumabati at nagbibigay ng basbas. Natanggap ko ang iyong liham kung saan isinulat mo ang mga bagay na hindi mo maintindihan tulad ng pagdurusa ng iyong ama. Batay sa iyong liham, malinaw na alam mo na hindi nakapagtataka kung hindi nauunawaan ng tao ang mga paraan ng Diyos. Ano ang punto ni Rebbe? Palagi siyang bumabalik dito. Ang tao ay hindi kayang maintindihan ng Diyos at dapat nating tanggapin yon bilang isang pangunahing bagay. Ang mag-isip ng iba ay parang namumuhay sa illusion. Kaya ang isipin na maiintindihan ko kung bakit may ginagawa ang Diyos ay isang katawa-tawang ideya. Ngayon, gusto kong sabihin na ang ating isipan na parang may sariling buhay na parang hayop ay palaging susubukang umunawa.
Kaya anumang makita nito, sinusubukan nitong unawain ayon sa sarili nitong modelo na modelo ng pag-unawa, ng comprehension. Laging naghahangad ng pag-unawa ang isipan, kaya tayo nahihirapan kapag hindi ito nauunawaan. Kailangan kong tandaan na halos wala talaga akong nauunawaan. Hindi ko talaga kayang maunawaan ang Diyos dahil bilang nilikhang may hangganan, imposibleng maunawaan ko ang walang hanggan. Ang kabaligtaran nito ay mas nakakagulat. Magugulat tayo kung may taong lubos na makakaunawa sa Diyos. Dahil sa walang hanggang kabutihan ng Diyos, ipinahayag niya sa tao ang ilang aspeto ng kanyang banal na pagkakaloob. Dapat nating maunawaan na kinailangang salain ng Diyos ang kanyang walang hanggang presensya sa napakalimitadong espasyo na parang lumilipat mula sa isang realidad patungo sa iba. Kinukuha ang realidad ng Diyos at ginagawang makabuluhan sa isang ganap na naiibang may hangganang realidad. Para maintindihan natin ang ilang bagay, kaya anumang bagay na nauunawaan natin ay isang napakalaking biyaya mula sa Diyos na tunay nating nauunawaan ito. Yan ang unang punto na laging binibigyang diin ng Rebbe, kasunod ay gumagamit siya ng paghahalintulad. May simpleng halimbawa at ilan pang paghahalintulad dito. Hindi na dapat ikagulat na ang isang 5 taong gulang ay hindi maiintindihan ang mga ginagawa ng isang dakilang siyentipiko. Ito ang nabanggit natin sa nakaraang sulat kahit na ang siyentipiko ay minsan ding naging bata. Ang 5 taong gulang na bata ngayon o noon ay parehong pwedeng maging dakilang siyentipiko. Pareho lang ang ibig sabihin. Sa madaling sabi, posibleng taglay na ng 5 taong gulang ang lahat ng katangian ng siyentipiko. Pinapalalim pa ito ni Rebbe. Ayon sa kanya, ang 5 taong gulang ay may potential maging siyentipiko, ngunit hindi pa ito natutupad at hindi rin nakakagulat kung hindi niya maintindihan ang isang dakilang siyentipiko. Ngunit ang nilikhang tao ay walang anumang pagkakatulad sa mailalang. Ang tao ay wala ring potential o taglay ang lahat ng katangian ng Diyos. Tayo ay lubos na limitado. Wala tayong pagkakatulad sa mailalang sa talino at kakayahan. Dahil sa kabutihan ng Diyos na ipahayag sa tao ang ilang aspeto ng kanyang pagkakaloob. Kasama na rin dito ang usapin ng pagdurusa, kung saan maaari tayong gumamit ng katulad na paghahalintulad. Kaya ngayon ipapakita niya ang kabutihan ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng kaunting pangunawa tungkol sa pagdurusa. Sige, kaunting pangunawa. Sasabihin ko sa inyo, ito ay napakalimitadong pangunawa, pero binibigyan tayo nito ng magandang pagkakataon para bigyang kahulugan ang pagdurusa. Kapag batang-bata pa, pinauupo na para mag-aral ng alpabeto at gumawa ng takdang aralin. Ito ay nagkakait sa kanya na makalabas at makalanghap ng sariwang hangin, minsan ay nakakaabala pa sa pagkain niya sa tamang oras, at maaari ring bawasan ang oras ng kanyang pagtulog. Ang bata, habang sumusunod sa mga tagubiling ito, ay hindi naman talaga ginagawa yon ng kusa. Hindi dahil naiintindihan niya ang karunungan nila, kundi dahil wala siyang magawa at napipilitang sumunod sa utos ng magulang o guro. Mula sa pananaw ng bata, pabayaan mo ako. Gusto kong mag-enjoy, lumabas, maglaro, kumain at matulog. Kahit anong sabihin ng magulang tulad ng kailangan mo ito, hindi maintindihan ng bata kung bakit. Alam lang niya ay ayaw niya rito pero kailangan. Hindi ito yung sitwasyon na nililimitahan ang kanyang kalayaan para lang hindi siya makabasag ng bintana at kung ano-ano pa. Parang kapag nililimitahan ang kanyang kalayaan para hindi siya gumawa ng masama, iba yun na sitwasyon. Para sa bata, tunay na paghihirap ang mawalan siya ng sariwang hangin o pahinga na ayon sa karamihan ay itinuturing na magagandang bagay. Ibig sabihin, kung pigilan mo ang isang bata dahil baka may masira siya, naiintindihan niya kung bakit siya pinipigilan. Kung pipigilan mo ang bata sa bagay na di niya naiintindihan, di niya ito mauunawaan. At sasabihin pa nila, masama ka, sasabihin pa nilang baliw ka, anong ginagawa mo? Kung ano-ano pa, kung ano-ano pa, kung ano-ano pa. Para sa kanila, tunay na pagdurusa yon. Gayunpaman, ano ba ang halaga ng pansamantalang pagdurusa ng bata kahit pa ito'y tumagal ng ilang araw o buwan? Kung ikukumpara sa mga taon, maliit lang yon sa kabutihang mararanasan niya sa natitirang buhay niya, tama? Pero alam ng magulang na ang benepisyong natatanggap ng bata ay panghabang buhay na benepisyo. Habang ang bata ay nagwawala at umiiyak na kunwari nahihirapan, hindi mo maikukumpara ang pansamantalang pagdurusa sa mga benepisyong makukuha niya. Sabi nga natin bilang mga magulang, balang araw magpapasalamat ka rin sa akin. Kung kailan mangyayari yon, walang nakakaalam pero balang araw magpapasalamat din sila sa atin. Isa pang bagay na dapat tandaan ay ito kapag ang isang tao ay nagkasakit.
Kaya alam mo na kung ano ang tinutukoy ni Rebbe dito. Sabi niya, may mga bagay na pinagdadaanan natin sa mundong ito na tunay na pagdurusa at alam natin na ang tunay na pagdurusa ay kakilakilabot at alam mo may mga antas ng pagdurusa. Ang ilan dito ay kakilakilabot, higit pa sa kakilakilabot. Kaya hindi ko ito sasabihin sa taong nagdurusa. Si Rebbe ang nagsasabi nito sa anak ng nagdurusa dahil ang nagdurusa ay nasa matinding hirap. Baka alam at tinatanggap na nila ito kaya suportahan, yakapin at damayan mo na lang sila. Hindi mo dapat sinasabi ang ganitong salita sa nagdurusang tao. Dahil minsan napakalakas ng ating pagdurusa at kahit maliit lang ang dinaranas, minsan natatabunan tayo ng pagdurusa hanggang sa wala na tayong marinig na kahit ano. Pero may isa pang bagay na dapat tandaan dito. Kapag ang may sakit ay natalo ng karamdaman, malinaw na ang sakit ay sa pisikal na katawan lang nakakaapekto. Isa pang punto ni Rebbe, kapag may sakit ang tao at natalo ng karamdaman, katawan lang ang naaapektuhan. Kung may problema sa dugo ng pasyente, hindi nito maapektuhan ang espiritual na buhay at walang hanggang kaluluwa niya. Ang mga pisikal na karamdaman ay walang epekto sa kaluluwa. Sa madaling salita, maaari lang nitong maapektuhan ang kakayahan ng kaluluwa na maipahayag ang sarili. Dahil ang kaluluwa ay naipapahayag ang sarili sa pamamagitan ng katawan. Pero ang kaluluwa sa sarili nito ay 100% malusog palagi. Kapag ang pasyente ay may sakit, ibig sabihin tapos na ang pagsasanib ng kaluluwa at katawan, ngunit ang kaluluwa ay walang hanggan. Isa ito sa mga pangunahing pundasyon ng pananampalatayang Hudyo at iba pa. Kaya pinalalahanan siya ni Rebbe na huwag kalimutan ang kabuuang pananaw. Totoo, ang iyong ama ay dumaranas ng pisikal na paghihirap. Una, wala tayong paraan para maintindihan ang dahilan ng paghihirap ng isang tao. Tao lang tayo at galing tayo sa walang hanggang Diyos. May konteksto ng mabuting paghihirap bilang tao tulad ng pagpigil natin minsan sa ating mga anak, tama ba? Naiintindihan natin ito pero ngayon hindi natin alam kung bakit mabuti ang paghihirap at baka hindi natin ito malaman habang buhay. Pagkatapos, pinalakas pa ni Rebbe ang loob na nagsabing, hindi, katawan lang ito, pero ang kaluluwa ng iyong ama ay 100% maayos at buo. Sa Torah, kadalasang ipinaliwanag ito para magkaroon ng tamang pananaw. Gusto kong maintindihan mo na maraming maliliit na benepisyo tayong nakukuha mula sa mga liham na ito na hindi ko pa nga... Maaring hindi ko pa ito napapansin o namamalayan, pero isa sa mga bagay na binibigyang diin nito ay nakakatulong ito sa ating pag-develop. Sa pamamagitan ng pag-uusap na ito, mas lalo tayong nagkakaroon ng kamalayan sa pagtingin sa mga bagay mula sa pananaw ng katawan at pagtingin sa mga bagay mula sa pananaw ng kaluluwa. At napagtatanto natin na hindi lang natin ito pwedeng tingnan mula sa isang pananaw, ang pisikal na pananaw, kailangan nating tingnan ito mula sa dalawang pananaw. At ito ay nagbabago at hinuhubog ang pananaw natin sa karanasang ito, lalo na kapag nakikita natin ang isang taong nahihirapan. Tama ba? Dalawang dinamika ito, pisikal na katawan at kaluluwa. Tama? At nakakatulong iyon para makita natin ito sa mas masalimuot na paraan. Isa pang punto sa Torah, madalas na ipinapaliwanag at binibigyang diin na ang buhay dito sa mundo ay paghahanda lamang para sa hinaharap at walang hanggang buhay sa darating na mundo. Ibig sabihin, ang mundong ito ay isang napakapanandaliang yugto ng panahon kung saan ang kaluluwa ay nagmumula sa langit, inilalagay sa katawan, nabubuhay ng 120 taon at pagkatapos ay umaalis. Tama ba? Gaya ng 120 taong buhay ay isang napakaikling panahon kung saan nakakulong ang tao sa katawan para gawin ang ilang bagay. At pagkatapos namamatay ang katawan at nagpapatuloy ang kaluluwa sa pag-iral nito. Ang pananaw na ito sa kanyang sarili ay isang napakahalagang pananaw na dapat laging tandaan. Kaya ang nangyayari ay ang kaluluwa ay pumupunta sa susunod na mundo na isang mundo ng espiritu, hindi isang mundo ng materya. Kung saan ang kaluluwa ay namumuhay sa kaligayahan ng espiritualidad o pagka-Diyos o kung ano man iyon. Ayokong lumayo sa aspetong iyon. Kaya pinaalalahanan ng rabbi ang lalaki tungkol dito na itinuturo rin sa Mishnah ng Pirkei Avos na pinag-aaralan natin ngayon. Sa mga linggo mula Pesach hanggang Rosh Hashanah, pinag-aaralan natin tuwing Shabbos ang mga aral ng ating mga ninuno ayon sa Mishnah. Ang mundo ay parang isang pasilyo papunta sa hinaharap na mundo, na ang pisikal na mundong ito ay parang isang hallway, isang pasukan papunta sa hinaharap na mundo. Ihanda ang sarili sa pasilyo para makapasok sa bulwagan ng handaan ayon sa Mishnah. Tandaan, ang mundong ito ay hindi ang tunay na hantungan. Ang mundong ito ay pasilyo lang, hallway lang talaga ito. Ang handaan ay ang susunod na mundo. Kaya ihanda mo ang sarili mo.
Kapag pumasok ka sa magarang kasal, bago makarating sa handaan, dadaan ka muna sa mas maliit na pasilyo. Tama ba? May mga salamin doon, titingin ka, sisiguraduhin mong maayos ang lahat, maganda ang itsura mo, di ba? Ganon din ang dapat nating gawin sa mundong ito. Siguraduhin nating inaayos natin ang lahat at natutupad ang dahilan ng Diyos sa paglalagay sa atin dito para pagdating ng kaluluwa sa bulwagan ng handaan. Ngayon, habang nasa pasilyo pa lang ang isang tao, may panahon ng pagdurusa na magdudulot ng walang hanggang gantimpala sa bulwagan ng handaan. Siguradong sulit ang lahat ng iyon. Sinasabi ni Rebbe na may dahilan kung bakit gusto ng Diyos na maranasan ng kaluluwang ito ang pagdurusang ito habang nasa katawan pa siya, kahit hindi natin ito nauunawaan. Gayunpaman, ang alam natin ay makakaranas ng benepisyo ang kaluluwa dahil sa pagdurusa katulad ng isang bata. Ang benepisyong mararanasan ng kaluluwa sa kabilang buhay dahil sa pagdurusa ay napakalaki kaya talagang sulit ito. Muli, hindi ito isang bagay na hinihiling natin. Hindi natin hinihiling sa Diyos na bigyan tayo ng pagdurusa o anumang bagay na ganun. Kapag nariyan na ito, palagi nating maaalala ang malaking benepisyo na makukuha rito. Ayon sa Rebbe, dito niya ipinaliwanag na imposibleng mailarawan ang mga kagalakan ng buhay ng kaluluwa sa kabilang buhay. Wala talagang paraan para tayong mga tao ay maintindihan ang napakalaking kaligayahan na nararanasan ng kaluluwa sa kabilang buhay. Kahit dito sa mundo, habang ang kaluluwa ay konektado sa katawan, ang buhay nito ay nasa isang walang hanggang mas mataas na antas. Ang kaluluwa ay nasa isang walang hanggang mas mataas na antas kaysa sa nararanasan natin. Gaano pa kaya? Kaya kapag ang kaluluwa ay hindi na naaabala ng katawan, isipin mo ngayon ang kaluluwa na hindi na naaabala ng katawan. At muli, kailangan mong pag-isipan ng mabuti ang mga bagay na ito para maunawaan kung gaano kalaki ang hadlang ng katawan sa pagpapahayag ng ating kaluluwa. At kapag naranasan mo ang isang kaluluwa na malayang na ipapahayag ng walang sagabal ng katawan. At sa banal na realidad, gaya ng sinasabi sa Mishnah, na ang isang sandali ng kaligayahan, sige, kahit ano pa ang ibig sabihin niyan sa kabilang buhay, sa kabilang mundo, ay mas dakila kaysa sa buong buhay ng kaligayahan dito sa mundong ito. Ibig kong sabihin, ang kaluluwa ay nabubuhay ng 120 taon at may walang katapusang mga karanasan ng kaligayahan na alam kong tayong lahat ay nagkaroon ng iba't ibang sandali ng kasiyahan. Kahit pagsama-samahin ang lahat ng kaligayahan, hindi pa rin ito kapantay ng isang sandali ng saya ng kaluluwa sa kabilang buhay. Kung iisipin mo sa ganitong konteksto, kahit dito sa mundo, habang nakakabit pa ang kaluluwa sa katawan, ang buhay ay nasa mas mataas na antas. Paano pa kaya kung ang kaluluwa ay di na ginagambala ng katawan? Ihambing mo ang saya at pananabik ng isang bata kapag nakatanggap siya ng masarap na candy, sa saya ng isang napakatalino at dalubhasang siyentipiko na nagtagumpay sa paglutas ng isang mahalagang suliraning siyentipiko. Tama ba? Alin ang mas malaking kasiyahan? Maliwanag na mas mataas ang kasiyahan ng siyentipiko. Gaya ng nabanggit, may kaugnayan pa rin ang bata at siyentipiko at may relatibong pagkakaiba. Ngunit pagdating sa buhay dito sa mundo at sa buhay ng kaluluwa sa hinaharap, ang pagkakaiba ay hindi lang sa antas kundi sa uri talaga. Pinag-uusapan natin ang dalawang magkaibang karanasan na walang pagkakapareho sa parehong pagkakataon. Dapat tandaan na ang pagdurusa sa pasilyo na parang isang koridor lang papunta sa handaan ay pansamantala lamang at ang gantimpala ay walang hanggan ayon kay Rebbe. Isa pa, ang pagdurusa ay pansamantala lamang, ang gantimpala ay walang hanggan. Kaya, alam mo, parang kahit ano sa buhay, gumagawa tayo ng maikling investment para sa pangmatagalang benepisyo. Maintindihan natin yan. Naintindihan ng mga matured na tao ang halaga niyan. Maaari mong itanong kung bakit kailangan isuko ang isang bagay para makamit ang mas marami pa. Parang katulad lang ito ng isang bata na nagtatanong kung bakit kailangan niyang isuko ang paglalaro sa labas. Pero sigurado namang hindi ito kalupitan sa bata na ipagkait sa kanya iyon, di ba? Kahit maganda ang tanong, hindi natin masasabing kalupitan ang pagbawal sa anak lumabas para lang gawin ang takdang aralin. Sana sapat na ang nabanggit ko para sagutin ang tanong mo. Kung gusto mo pa itong pag-usapan, maaari kang makipag-usap kay Rabbi so-and-so na nabanggit mo. Sige, sa tingin ko kasi ayokong abalahin ka pa. Dito muna tayo titigil at ipagpapatuloy ang liham sa susunod na linggo. Nasa Conduct Unbecoming na tayo. Sa totoo lang, ibang paksa na ito. Tamang-tama itong lugar para huminto. Kita mo talagang interesante ito. Kaya kung kailangan natin ng dahilan para bumalik ka ulit sa susunod na linggo, tanong ito tungkol sa social dancing na pagsasayaw ng magkasamang lalaki at babae na nagdudulot ng hamon sa ating pananaw sa buhay. Naiintindihan ko pero makakatulong ito sa kaalaman at magiging mas tapat tayo sa sarili nating pagninilay.
Sige, may aabangan kayo sa susunod na linggo. Kapana-panabik ang simula ng klase.